palakpak. At sabihin natin sa kaliwa, kanan, harap at likod, pinagpalang umaga kapatid. At sabihin mo, masaya ako nakasama kita ngayon. Remember na napakahalaga po ang fellowship sa bawat isa sa atin. Why? Just because doon po tayo na-i-encourage, doon po tayo na-i-strengthen, doon po tayo mga kapatid na palalago sa pamamagitan po ng fellowship ng bawat isa sa atin as family of God, as brothers and sisters, brethren in Christ. Mayroon po tayong tinatawag na gathering, bonding ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, before we listen the word of the Lord, ating kinagawian, ating kinaugalian, at ating kinasanayan na tayo ay magdeklara ng mabubuting bagay because whatever we declare, ang lumalabas sa bibig natin, yun po ang magmamanifest sa buhay po natin. Amen? Hallelujah! Sabi mo, I like that. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Bilakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Okay, mas malakas yan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin ang Diyos. Mga kapatid, we do not deny the fact that sometimes in the world, nakakaranas tayo ng problema, nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng pangangailangan. But praise be to God, in the presence of the Lord, the God whom we are serving is the God who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or think. And the God who is able to make all things beautiful. Sabi mo nga, beautiful. Kaya pangit man ang nangyayari sa atin, tandaan mo, kaya ng Diyos natin painamin, pagandahin ang ating mga sitwasyon. Mga kapatid, without further ado, tayo po ay pagpapatuloy natin ang ating series about the attributes of God. And we're now here in Book 4. So, ibig sabihin, tapos na po tayo ng Book 1, Book 2, Book 3, and we're now here in Book 4. Siguro kilala na natin masyado ang Diyos, entitled, Who He Is Between Us. Kasi ang Diyos ay nasa kalagitnaan, sabi nga, isa, dalawa, o tatlo na magkatipon sa kanyang pangalan. There He will be in our midst, brethren in Christ. Okay, let us read in Psalms 18:2. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my king, and firm strength in whom I will trust, and take refuge, my shield, and the horn, my salvation, my high tower. So ang Diyos ang ating kublihan, tanggulan, mga kapatid, at siya po yung ating kanlungan sa mga panahon ng kabagabagan, sa panahon ng ating mga pangangailangan. Part 1, inaral po natin mga kapatid, siyang Diyos na ating kaagapay. He is the God, our helper, in Hebrews 13:6. And part 2, inaral natin siyang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend, in John 15:15. And that was last Sunday. At ating inacronym, ang acronym ding HBC, Brethren in Christ, Friends of God are ears. And then second point, friends of God are believers, and friends of God are chosen. Ang mga kaibigan ng Diyos, ang ibinilang ng Diyos na kaibigan o itinuring ng Diyos na kaibigan, ito po yung mga tagapagmana ng lahat ng mga pagpapala at biyaya ng Diyos, at ito po yung mga mananampalataya, at ito po yung mga hinirang ng Diyos. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa namuhay na siguro sa mundo, maabot na po siguro ng bilyon, ikaw, ako, tayong lahat ang pinili ng Diyos para kanyang maging mga anak. Hallelujah! And then now, we are here in part 3, Brethren in Christ, entitled, Siya ang Diyos na ating
karamay. He is the God our sympathy. In 2 Corinthians 1:3, brethren, let us read. Sabi dito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of sympathy, pity, and mercy, and the God who is the source of every comfort, consolation, and encouragement. So ang sabi dito mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at Diyos na ating sinasampalatayanan, ay siya po ay Ama, mga kapatid, ng sympathy, o siya po ang Ama, mga kapatid, na daramay sa ating mga pangangailangan. Kasi pag sinasabing sympathy, mga kapatid, ramdam ng Diyos yung nararamdaman natin. Nakikita ng Diyos yung mga nararanasan at pinagdadaanan natin. Hallelujah, may simpatya. Hallelujah, hindi yung tao. Ang mga tao, they can see that you are sabi natin, you are hurt, nakita ng tao na nasaktan ka, nasugatan ka, pero hanggang doon lang. But our God, mga kapatid, hindi lamang nakitang nasaktan ka, ramdam niya ang sakit na mayroon ka. Are you hurt, church? Amen. Hallelujah. Kaya kita niyo po yung mga magulang natin, mapagsimpatya sila. Sabi nga, kapag ang anak may sakit, parang ang nanay ang may sakit. Bakit? Ramdam kasi ng nanay ang sakit na nararamdaman ng anak. Following ba, mga kapatid? Amen. Kaya huwag mong sabihin that you are alone. Alam ng Diyos kung nasasaktan ka. Alam ng Diyos kung nahihirapan ka. Alam ng Diyos kung pagod ka. He knows everything because the God whom we are worshiping ay Diyos ng simpatya, mga kapatid. Let us look the heart of God's attribute. Friends, sorry, mga kapatid, nasa na ba ako? Tama ba yung pinagsasabi ko dito? Psalm 33, datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita ay nagdalang habag. But a certain Samaritan, as he traveled along, sabi niya, came down to where he was, and when he saw him, he was moved with pity and sympathy for him. Hindi naman pulingid sa inyo ang istorya ng Good Samaritan. Ang Good Samaritan, ito po ay, sabihin natin mga kapatid, ay tisoy. Kalahating pagano, kalahating Hudyo. And they were called Samaritan. At ang mga Samaritano, hindi ang kinakausap ng mga Hudyo because pakiramdam ng Hudyo, madidefiled sila pag makipag-usap sila sa strangers, tulad ng mga Samaritano. At dito sa istorya nito, there was a Jew, may Hudyo na hinold up, sinaktan, at iniwan hubot-hubad. At ngayon dumaan ang priest, dumaan ang mga servant sa templo, at kanilang linagpasan lang po itong Jew na sugatan. Pero itong Samaritano, which was rejected way back then sa kanilang panahon, siya po ang nagkaroon ng simpatya doon sa Hudyo na hinola. Following ba the story, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya dito natin makikita ang parable na yan kung sino ang Good Samaritan. That was Jesus. Because Jesus was rejected by the Jews. Hallelujah. At itong mga Hudyo na kailangan ng kaligtasan, nalagpasan lang ng mga relihiyosong tao, pero si Jesus ay tinulungan sila. Nakita natin ang Hudyo na sugatan, dinala sa inn, at ang sabi nga po na doon mga kapatid sa story, sabi ng Good Samaritan, anuman ang mga kailangan pang bayaran, babayaran ko sa aking pagbabalik. So mga kapatid, again, on that parable, the Good Samaritan was Jesus. Sabi ka po ninyo, Jesus.
Kaya si Jesus, He always moved with sympathy. And also here in Mark 5:19, hallelujah, sabi po dito, at hindi niya itinulot sa kaniya, kundi sa kaniya ay sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawa ang kaniya. But Jesus refused to permit him, but said to him, go home to your own family and relatives and friends, and bring back word of them of how much the Lord has done for you, and how He has had sympathy for you and mercy on you. Ito po naman ay lalaki na pinagaling ng Lord. Amen. Lalaki na sabi natin, namamalimos, praise God, pero binago siya ng Panginoon. Hallelujah. Pinagaling siya ng Panginoon, it's because of His sympathy. Sabi nga po natin ulit, sympathy. Hallelujah. Kasi gustong sumama ito nung mapagaling, gusto sumama kay Jesus. Sabi niya, huwag ka na sumama. Pumunta ka sa mga kaibigan mo, sabihin mo na may Panginoon na nagdalang habag sa iyo. Amen? Okay, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Apat na bagay ang ating aaralin. Paano ang Diyos nagsisimpatya sa atin? Number one, Jesus is sympathetic for our welfare. Sabi nga po ninyo, welfare. Welfare. Hallelujah. Pag sinabing welfare, kapakanan mo. Lahat ng ginawa ng Diyos, hindi niya kapakanan, kundi kapakanan ng bawat isa sa atin. At sabi dito sa Mark 6:34, at lumabas siya, si Jesus, at nakita ang lubhang maraming tao, at nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor, at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. So when Jesus landed, He saw a vast multitude, and His heart was moved with pity for them, because they were like sheep which have no shepherd, and He proceeded to teach them many things. So dito mga kapatid, remember na yung maraming crowds na yan, composed ng tao may sakit, may tao may pangangailangan, tao mga kapatid na may pangangailangan sa Panginoon. So nung makita sila ng Diyos, He was moved with pity. At ang sabi nga mga kapatid, pity is also a synonyms of sympathy, mga kapatid. And also here in Mark 9:36, when He saw, hallelujah, sana tayo, dito sa Mark 9:36, datapwat na makita niya ni Jesus again, ang mga karamihan, magkaibang sinaluyan ha, mga kapatid, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. When He saw the throngs, He was moved with pity and sympathy for them, because they were bewildered, harassed, and distressed, and dejected, and helpless like sheep without a shepherd. So, nang makita ng Diyos ang karamihan, ang nakita niya para sila mga tupa na walang pastor. Remember na ang mga sheep na walang pastor, sila po ay vulnerable sa kapahamangan. Pwede sila makita ng kanyang mga predators, ng mga tao, maging prey sila, mga kapatid. Tulad makita ng leon, makita ng uso, makita ng lubo. So they were vulnerable. Ang nakita ng Diyos, sabi niya, they were like sheep without shepherd. Sila po, mga kapatid, ang mga taong, tingnan niyo po ha, sila yung mga taong bewildered, harassed, at distressed, and dejected, at saka helpless. So nang makita ng Diyos ang mga tao, ito ang kanyang nakita, bakit siya nagdalang habag sa kanila? Ulitin ko, sila po ay may pangangailangan. Kaya mga kapatid, listen carefully, ang pangangailangan mo, ang welfare mo, ang kapakanan mo, yun ang nag-uudyok sa Diyos na mahabag siya sa iyo. Kaya wag mong sasabihin yung sitwasyon mo, walang Diyos. May Diyos na nakakakita. Alam niya na may pangangailangan tayo. Amen? Amen. Para wala kayong kausap. Amen. Amen. Alam niya na minsan may kailangan tayo sa Diyos. Sabi nga ng Bible, the Lord will not only meet our needs,
He also meet our wants. Iba po ang needs sa wants. Ano ang needs? Pagkain, gastusin. Mga kailangan natin, whether we like it or not, kailangan natin yan. Tama? Pero minsan may mga wants tayo. Ano ba yung wants? Lord, someday gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng business. Those are wants. Pero again, listen carefully, God will not only meet our needs, He will also meet our wants. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, welfare. Alam nyo, yung mga magulang ninyo, bakit nagpapagod yan, nagsisikap yan, para mapag-aaral ka, mapagtapos ka. Kasi ang iniisip nila, yung kapakanan mo someday. Tama? Hallelujah. Kaya pagbutihin niyo yung pag-aaral ninyo. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil yan po ang magiging kinabukasan ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, kapakanan ng Diyos, ang kapakanan mo ang laging tinitingnan ng Diyos sa atin. Why He is so sympathetic sa bawat isa sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, may nagmamahal sa'yo. Hallelujah. Ayaw na ng Diyos na nakikita umiiyak tayo. Ayaw ng Diyos na nakita nahihirapan tayo. Because again, ang kapakanan natin lagi ang kanyang iniisip. Okay, number 2, mga kapatid, Jesus is sympathetic for our wellness. Pag sinabing wellness, yung kabubuti ng bawat isa sa atin. Mark 8:2, nahahabag ako sa karamihan, sabi ni Jesus again, sapagkat 3 araw lang sila'y nakatira sa akin at walang mga kain. I have pity and sympathy for the people, and my heart goes out to them. For they have been with me now 3 days and have nothing, mga kapatid, left to eat. So dito, makikita natin na ang wellness natin, pag sinabi kasi wellness, kalusugan, yung kalakasan natin, gusto di ba yung mga, ang iba nga, nagsusumba, ang iba ay nag-i-exercise, ang iba nagbubuhat, nagpapalaki ng muscle, or sabihin natin mga kapatid, kasi isa lang, ang wellness ang kanilang tinitingnan, kumakain ng tamang diet, tama ba? May tao kayong kausap. Hallelujah. So, tamang diet, tamang tulog. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga nagpupuyat, huwag kayong magpupuyat kasi ang sabi po ni Doc Atoy, hallelujah, yung pag-recover daw ng ating mga cells ay between 10 p.m. hanggang 4 a.m. Ngayon, pag hindi ka daw natulog, hindi sila makakapag, yung ating mga cells. Ngayon, kailangan, mga alas 9, alas 8, tulog ka na para habang natutulog ka, nagre-recover yung ating mga... Kaya nga, mga natutulog ng alas 4, alas 5, mamamatay ng maaga yan. Bakit? Tingin kayo mga kapatid, it is not a joke, nasa pag-aaral po yan. Bakit? Ulitin ko, sabi ni Doc Atoy, ang recovery ng ating mga cells between 10 p.m. hanggang alas 4 ng madaling araw. Kailan nagre-recover ang mga cells? Pag tulog ang tao. Pag gising ka, hindi sila nakakapag-recover. Following ba, mga kapatid? Kaya nga, sad to say, sa mga nag-call center, kasi sila po yung hindi nakakatulog ng tama, maniwala kayo mga kapatid, it shortened their lives. Umiiksi. Kaya marami po sa mga call center ang namamatay sa sakit ng pagpupuyat. O sabi mo sa katabi mo, magpuyat ka pa. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi minsan, ang iba, puyat ang puyat. Tama? Hallelujah. So again mga kapatid, nasa atin. Sabi mo nga sa inyo, wellness. Ang gusto lang naman ng Lord, wellness natin. Sino ba wala? Kung matulog ka ng alas 9 hanggang tamang oras na pagtulog, 8 hours ang tulog mo. Huwag naman yung tulog na 14 hours, 18 hours. Ang tamang tulog, 8 hours lang. Kaya yung mga patugan tamad, yan ang mga late na nagigising. Amen? Parang wala akong kausap dito. Wala yan dito.
dito. Ang mga member ng highly favored, mababait sobra. Hallelujah. Alas 8 pa lang, tulog na ang mga yan. Amen? Maaasahan sa bahay ang mga yan. Bakit? Hindi yan natutulog ng sobra-sobra. Hindi yan natutulog ng over. Nagigising ng maaga yan para maglinis ng bahay, maghugas ng plato, mautusan ng mga magulang. Ganun po, ipinagmamalaki ko ang mga member ng highly favored. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. O sabi mo nga ulit sa katabi mo, wellness. O ngayon mga kapatid, dahil minsan inabuso natin ang ating mga sarili, nagkakasakit tayo, sabi po ng Mark 8:2, I have pity and sympathy for the people, and my heart goes out to them. Dagdag pa po natin sa Mark 15:32. At pinalapit ni Jesus sa kaniya ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalisin na nag-aayuno, baka sila'y mga lupaypay sa daan. Ang sabi niya, then Jesus called his disciples to him and said, I have pity and sympathy and am deeply moved for the crowd because they have been with me now 3 days and they have nothing at all left to eat, and I am not willing to send them away hungry, lest they faint or become exhausted on the way. So ganun lang Diyos. Ayan ang Diyos na nagugutom tayo. Amen? Amen! Amen! Sabi mo nga, alam niyo po, sabi ko, bakit kaya nung ako kasi, nung edad ako 13, nangangamuhan na po ako eh. Sabi ko, bakit ang mga mayayaman, sa dami ng pagkain sa table, pag kumain ka unti, pero kapag ka ang mahirap pa inakain mo yan, hab-hab ang tawag sa amin yan sa waray. Talagang lalantakan yan. Bakit yung mga mayayaman? Sabi ko, siguro mga mayayaman maarte. Hindi po pala. Kapag ka ikaw ay well-fed, hindi ka masyadong matakaw sa pagkain. Yung, halimbawa, may prutas dyan, ang sarap kumain kasi ng kumpleto, tama? Amen. Ay, halimbawa, makikikain tayo kala Sister Joy, mayroon pa silang may mansanas, may ubas. Wow, asal may fruit stand sila doon sa gitna ng table. Pero mo, pag kumakain sila, mayroon silang 7 putahe. Praise God. May gulay, may ulam, balance ang diet. Are you here, church? Amen. Ang ganda nun. Tapos sila Sister Joy, may nagsiserve 12 katulong. Ang ganda naman nun. Sa palagi mo sila Sister Joy, magiging matakaw pa. Titikim na lang yan kasi actually, kapag lagi kang maraming pagkain, hindi ka na ginugutom. Ito po ang aking napatunayan. Pag panadero ka, hindi ka na kumakain ng tinapay. Kasi lagi mong kasama tinapay. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Halimbawa, tingnan mo mga mahirap, ang ulam lagi tuyo. Kita mo, pag naman yung tuyo, ayaw na. Kasi kung ano yung lagi nilang nakikita, mga kapatid, yun ay parang nakakaano na sa kanila, parang nakakawala na po ng gutom. Ganun din po ang mayayamang pag laging araw-araw maraming pagkain, parang ayaw na nila kumain. Are you here, church? Sabi mo nga sa katabi mo, wellness. Gusto ng Diyos, masarap ang diet natin. Hallelujah. Kasi kailangan ng Lord ang balanced diet para maging malusog tayo. Amen? Okay, palapakan niyo si Jesus. Hallelujah. Ayun ang Lord na magugutom tayo. Kaya ipag-pray natin patuloy mga kapatid. I-bless ang business natin. Kasi ngayon medyo natigil yung ating lunch. Ano, Michelle? Natigil yung ating mga lunch. Praise God. So sa darating na mga panahon, pag-pray nyo lang. Pagkatapos ng ating gawain, nakaluto na dyan, bahala na kayo kumain. Na kayo kumain, wow, praise the Lord. Umuwi siya, praise God. Kung anong inihain dyan, munggo, kumain kayo. Kung kakain kayo, kung hindi, maarte ka, ayaw mo kumain ng munggo, umuwi ka. Praise the Lord. Are you in church? O sabi mo nga sa katabi mo, gusto ng Lord? Malakas ka, malusog ka, masigasig ka, at higit sa sabi mo, maganda ka. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Actually, ang dami kong mga mayayaman nakita, flawless, ang gaganda ng mga cuties kasi hindi nabibilad ng araw. Kaya sabi ko nga, pagka may nakikita kayo hindi masyadong maganda,
sabihin mo lang, marami-rami ka ng pinagdaanan. Huwag niyo sasabihin, pangit, ano. Tulad kay Marino, ang daming pinagdaanan yan sa buhay. Praise the Lord. Amen? Ako din po, ang dami ko rin pinagdaanan sa buhay. Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos. And then pangatlo, mga kapatid, hallelujah, attribute number 3, Jesus is sympathetic for our wholeness. Sabi nga po natin, wholeness. Gusto ng Diyos, magaling tayo. Sabi ng Matthew 14:14, at siya'y lumabas at nakita ang isang lalaking malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kaniya'y may mga sakit. Sabi dito, when he went ashore and saw a great throng of people, he had compassion, pity, and deep sympathy for them and cured their sick. So sabi ng Bible, pinagaling ang mga sakit. Akala ko ng marami, sabi nga, isang doktor ang aking nakausap, sabi ko, mayroon bang taong walang sakit? Ang sagot niya, lahat ng tao may sakit. Sabi ko, bakit? Mayroon kasing sakit na obvious, pero may sakit na hindi obvious. Akala ng mga iba, halimbawa ngayon, malakas ka, sa tingin mo malakas ka, pero meron ka, magpa-check up ka. Kaya nga ako, ayaw magpa-check up eh. Bakit? Kasi lahat ng mga nagpa-check up, pag uwi, malungkot. Nalaman na mataas ang kolesterol, nalaman na mataas ang sugar. Ako mga kapatid, dinideklara ko lang. Kasi minsan, kumakain, actually mga kapatid, masarap kumain sa masasarap na restaurant, tama? Minsan, mayroong pastora na nagluto ng sugpo, ganyang kahabang sugpo at malalaking sugpo. Hallelujah. Kako ako, minsan lang makakain ito, lalantan ako. Alam niyo po, nakatatlo ako. Nung makatatlo ako, kasi mahaba, laki, ayaw na ko kumain ng kanin. Ang sabi ni Pastor Noel, palit, dahan-dahan ha, nakakain ka nga ng sugpong malalaki, mamaya tigok ka rin naman. Hallelujah, kasi baka atakihin daw ako sa high blood. Pero ang sinasabi ko lagi kay Lord, dalangin ko lagi akong maging malusog. Masarap yung mayaman ka na, malusog ka pa. Kasi maraming mga mayaman, maraming pera, pero hindi nakakakain ng crispy pata, hindi nakakakain ng alimang, hindi nakakakain ng mga masasarap na pagkain. Bakit? Kasi matataas. Maganda yung mayaman ka na, malusog ka pa, para lahat ng pagkain pwede mong kainin. Amen! O sabi mo nga ulit sa kanto, yung pagagalingin ka ni Lord sa lahat ng sakit. Kaya nga, ideklara ninyo, wala akong sakit. Amen? Palapakan natin si Jesus. Hallelujah! Kaya when Jesus saw the crowd, ang sabi ng Bible, pinagaling ang kanilang sakit. At dagdag pa po sa Mark 1:41, at sa pagkaunawa ay inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig kong luminis ka. And being moved with pity and sympathy, Jesus reached out his hand and touched him and said to him, I am willing to be made clean. Alam naman po natin ang 10 lepers na mga tao, pinagaling sila ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, hinawakan sila ng Panginoon because of His sympathy. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay magaling. Sabi mo nga sa katabi mo, magaling. So, ang sarap ng Diyos, ang sarap na paglingkuran ng Diyos. Bakit mga kapatid? Kasi gusto niya yung wholeness ang bawat isa sa atin. Okay, last point, brethren in Christ. Hallelujah. Fourth point, attribute number 4, Jesus is sympathetic for our wholesomeness. Ano bang wholesomeness? May kinalaman ito sa moral, may kinalaman ito sa ating spiritual, mga kapatid. Hebrews 4:15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Sabi mo nga, kahinaan. Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon naman walang kasalanan. Gusto ko dito sa Tagalog mag-post tayo. Si Jesus, He was tempted in every way. Tingin kayo ha, tingin. Hindi lang kayo ang tinukso, maging si Jesus din tinukso. Ano ba daw ang tukso ng lalaki? 3 daw lang ang tukso ng lalaki.
Ano yung muna? Glory. Pangalawa daw na G, gold. At pangatlo, girl. Pero si Jesus, tingin kayo ha, gusto ko lang po ipaunawa sa inyo. Si Jesus, tinukso siya sa lahat ng paraan, pero ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. Tinukso ba si Jesus sa sugal? Yes. Tinukso ba si Jesus sa babae? Yes. Tinukso ba si Jesus sa anumang uri ng kasalanan? Lahat ng uri ng kasalanan Praise God. Lahat ng tukso, but he was not, he sinned not. Sabi ng Hebrews 4:15, for we do not have a high priest, speaking about Jesus, who is unable to understand and sympathize and have a shared feeling with our weaknesses and infirmities and liability to the assaults of temptation, but one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo pala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kayang pagtagumpayan ang anumang tukso. Pwede ba natin palapakan ng Diyos? Si Jesus was tempted in every way, but He sinned not. Hallelujah. Mga lalaki, anuman ang tukso na mayroon sa inyo. Hallelujah. Again, sa mga kabataan, lalo na sa mga baguhan, kung magtatanong kayo sa akin, kailan hahalikan ang girlfriend? Kailan? Kapilan? Pag-atsulaking altar. Meaning, kapag alam pa kayo king altar, kikis na kikis, karin mangiskis ka ken. Hallelujah. Amen? Kaya nga may sinasabi sa kasal, sabi ng pare o sabi ng pastor, pagkatapos ng kasal, sasabihin, now you may kiss the bride. Karin mo, karin. Amen? Wala na akong kausap na mga kabataan. Kasi yung paghalik, banal yan, banal. Hindi yan experience. Anong experience? Trabaho yan? Para ma-experience. Praise the Lord. Tingin kayo mga kabataan. Gusto ko, ang mga dalaga dito sa church at mga binata, haharap kayo sa altar, never been touched, never been kissed. Lakasan natin, never been touched, never been kissed. Ang ganda nun. Kaya nga sabi ko nga, ang mga ikinakasal, bakit puting belo ang nilalagay at nakabistida ng puti? Sign of purity. Anong purity? Kalinisan. Ngayon kung ihaharap ka sa altar, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Well experienced na, well trained, huwag nang belo ang isuot, kumot ang inyong ibalabang. Dahil, ano yan, church? So mga kapatid, put in mind na dapat ang mga anak ng Diyos wholesome. Sabi nga ninyo, wholesome. Malinis. Dagdag pa po natin mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, kaya nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na nauugol sa Diyos upang gumawa ng pagpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. So it is evident that it was essential that he be made like his brethren in every respect in order that he might become a merciful, sympathetic, and faithful high priest in the things related to God to take atonement and propitiation for the people's sin. Kaya si Jesus ang gumawa. Sabi nga po natin ulit, kaya natin. Halimbawa mga kapatid, sino po ang may boy? Ako okay lang po. Okay lang naman may boyfriend, may girlfriend. Hindi ko pa kayo ginapawalan. Kaya lang, respeto ang kailangan natin sa bawat isa. Halimbawa sabi naman ng babae, Sean, wala kang the greatest dyan. Aha. Ang sasabihin ni Sean, I love you and I respect you.
10 kita hahalikan. O, diba? Kaya ba ni Sean yun? Kaya mo ba yan, Sean? Kaya ni Sean. Kasi nakaya lang pa rin lagpasan ng tukso eh. Hallelujah. Are you in church? Halimbawa si Marino, nag-iisa sa bahay, bigla may pumasok na girl. Ang sabi niya, hi, Boyo. Boyo. Hallelujah. Praise the Lord. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kahit maghubad sa harapan ni Boyong, ang sasabi ni Boyong, born again ako, Kristiyano ako, and I have to stand on the Word of God. Sorry, hindi kita papatulan. Wow, nagtagumpay si Boyong. Are you in church? Amen. Napakasimple lang sinasabi ko. Ang nakikita ko lang dito, sabi ko, parang ang pinakabihib dito, pero hindi ko pa masyadong kilala, no? Si Gian. Parang bihib si Gian tingnan. Hallelujah. Pero may nakita ko sa kanyang may din. Aba, may ano na pala siya. Pero ang sinasabi ko, walang masama mag-boyfriend, by girlfriend, pero see to it na you respect each other. Palapakan natin ang Lord. Ano man ang tukso, kaya natin yan. Amen? Palapakan natin ang Lord. Naman masigamang palakpak sa map natin. I'm about to be done. Sige, next kapatid. Sabi po dito, Jesus is sympathetic for our welfare. Jesus is sympathetic for our wellness. Jesus is sympathetic for our wholeness. And Jesus is sympathetic for our wholesomeness. Romans 15:5, loobin naman ng Diyos ng pagtitiis at pag-aliw, na kayo ang paggiliw, na kayo ay magkaisa sa pag-iisip at isa't isa, pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sabi sa English, now, may the God who gives the power of patience, endurance, steadfastness, and who supplies encouragement grant you to live in and mutual harmony and such full sympathy with one another in accord with Christ Jesus. Sabi ng Bible, ang Diyos daw ang magbibigay, magbibigay sa atin ng simpatya, at ang simpatya na yan, ang magagamit din tayo para maging magsimpatya tayo sa iba. Tingin kayo, sana naintindihan niyo ako. Kaya tayo marunong mahabag sa iba kasi tumanggap tayo ng habag galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng simpatya para tayo maging mapagsimpatya sa iba. Sabi mo nga sa katabi ko, I understand your situation. Natouch po ako sa isang video. Clip about the story. Mahilig po kasi ako yung mga may story, yung mayroong moral. Mayroong bata na laging late na dumarating sa school. At ang teacher, ang ginagawa niya, pinapalo yung kamay dahil sa pagiging late lagi. Kaya yung bata na yan, day after day, laging late. Pagpapasok siya, nakaganyan yung kanyang kamay at pinapalo ng ruler ng kanyang teacher. And there was a time na napansin ng teacher, habang siya papuntang school, nakita niya yung bata nagtutulak ng wheelchair. Tulak-tulak niya yung, I don't know kung grandparent niya yun or parent. Tulak-tulak niya, kaya yung pala ang dahilan kung bakit siya laging nagiging late. Kasi siya po ay nag-aalaga sa may sakit. Alam niyo po, pagdating niya po sa school, inabot niya ang kanyang kamay sa teacher para paluin. And then the teacher, instead na paluin, inilagay ang ruler para sinasabi niya, ako ang paluin mo. Kasi sabi po doon, ang moral lesson, huwag tayong masyadong maghusga dahil hindi alam natin ang sitwasyon ng bawat isa. Are you following, church? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit ganyan tayo. Amen? May kanya tayo because we have experiences na hindi minsan nalalaman ng iba. Okay, sa atin pong last slide, He grants us patience to be sympathetic with one another. He grants us passion to be sympathetic with one another. And He grants us power
to be sympathetic with one another. Mga kapatid, igragrant ng Lord yung pagpapasensya, yung passion, puso, at siyempre kapangyarihan para tayo ay mahabag sa bawat isa. Amen? Kayo ba ay may puso? Kayo ba ay may puso? Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, mahalaga yung may puso tayo sa ating kapwa. Amen? May puso tayo sa mga nangangailangan, may puso tayo sa sino man. Because God is good. Sige po, tayo.